beloved, Boss Mike Cervera. Paano hindi dadami ang taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos? Kita nyo naman ang ginagawa. Ang pangamba ng mga Pilipino ukol sa Ayan, ano sabi? Pakinggan nyo mahigit to para hindi kayo nalilin lang ng mga DDS. Alam nyo naman sila, lahat ginagawa para lang makasira. Pasok! World Bank. Binawi ang pangamba ng mga Pilipino ukol sa pagkawala ng trabaho dahil sa artificial intelligence. Narito ang newscoop ni Maine Barreto. Pinawi ng World Bank ang pangamba ng mga Pilipino matapos ang ulat na posibleng pagkawala ng trabaho dahil sa artificial Ayan mga kababayan, binawi na ng World Bank yung una nilang sinabi na maapektuhan daw ang mga trabaho at magkakaroon ng kabawasan yung mga may trabahong Pilipino. Ngayon binawi na ng World Bank na kung saan mga kababayan, itong ating mga katunggali, nakakampit, kampo ni Digong, abay, ginawa itong propaganda. Ayan, wala na naman trabaho. Awana, titrabaho. Aramitin na mga ayan. Paano na mga Pilipino mahihirap? Kunada mo, lagi na lang yung gano'n ang nila. Ang sigaw, ang iyak, mga kababayan, iyak nila para daw sila sa mahihirap. Nako, anak ng pating. World Bank. Binawi World Bank! ang pangamba ng mga Pilipino ukol Binawi ang pangamba ng mga Pilipino kasi nga naging propaganda ito ng mga DDS sa pagkawala ng trabaho dahil sa pagkawala ng trabaho kasi sabi nila mawawala na naman ng trabaho yung mga kababayan natin. Kaya yung iba natakot, nangamba. Yung iba nag-vlog na lang tuloy. sa artificial intelligence. Narito ang newscoop ni Maine Barreto. Pinawi ng World Bank ang pangamba ng mga Pilipino matapos ang ulat na posibleng pagkawala ng trabaho dahil sa artificial intelligence. Ayon sa iilang researchers, hindi masasapol ng epekto ng AI ang developing countries tulad ng Pilipinas kumpara sa mga mayayamang bansa. Mas limitado nila ang epekto ng makabagong teknolohiya sa labor market ng mga bansang mababa ang kita dahil mas maraming trabaho rito ang nangangailangan ng manual labor at interpersonal interaction, mga gawaing hindi madaling mapalitan ng AI. Correct mga kababayan, marami po talaga, alam nyo naman sa atin, ang mga Pilipino sa sobrang malikhain, gamit pa rin yung mga kamay natin. Pero mga kababayan, ganito lang naman yan. Yung propaganda, eto lang ang aking gustong iparating sa inyo. Yung propaganda ng mga kampo ng mga Duterte na mababawasan at madadagdagan ang mga walang trabaho, abay nagkakamali po kayo at fake news sila. So binawi na ng World Bank yung sinabi nila. So paano ngayon to? Ano kaya sasabihin ng mga yan? Itatama rin ba nila yung kanilang mga sinabi? Dahil ang World Bank tinama niya yung sinabi niya. Binawi yung sinabi nila. O mananahimik na lang sila bigla. Ganun lang yan mga kababayan. Diyan nyo po makikita ang kawalangyaan. Kung talagang sila'y para sa bayan, may mali kayong sinabi niyan, dapat binabawi nyo yan. Nang hindi lumikha ng pagkabahala sa ating mga kababayan. Yung inyong mga ginagawa ay talaga namang nakakasira sa isipan. Isipan ng mga kababayan nating maliliit, lumalaban ng parehas. Hindi tulad ni Sarah, nagnanakaw ng nagnanakaw. Pero itong mga kababayan natin, dugo, pawis, ang puhunan, kumita lang ng kanilang panggastos, pang araw-araw. Makaipon, makaimpok kahit papano. Kahit barya na lang nga natitira dyan. Pero kayo, wala kayong ginawa kundi manggulo. Ginugulo nyo ang isipan ng sambayan ng Pilipino. Balita kayo ng ganito, balita kayo ng ganyan, puro fake news kayo. Tatapang nyo pang magsasalita. Sa mga ganyang balita, namumura nyo pa Pangulo. Ganun ba? Ganun ba ang tama't responsableng maging isang tunay na makabayan? Hindi po ganun ang makabayan, mga kababayan. Ang makabayan po'y laging inuuna ang interes ng bayan.
Hindi po yung interes ng inyong channel lang. Hindi po yung interes ng inyong sinusuportahan. Hindi po inuuna yung interes ng inyong ginodiyos na mga Duterte na yan. Ang dapat nating unahin, sabi nyo nga, di ba? Bayan muna bago sarili. Pero kayo, hindi. Hindi nyo na inuna ang bayan, hindi nyo na inuna sarili nyo, inuna nyo pa yung mga sinasamba nyong politiko. Okay, ninahin. Di po ba mga kababayan? Yan po. Abay, totoo po yan. Totoo po yan. Oh. Yan po yung sinasabi ko rito. Oh, eto pa. Oh, ano pa? Nasaan na yun? Oh. Ito, tingnan nyo. Paano ba naman hindi mamahalin si Pangulong Bongbong Marcos? Oh. Sa bumaba ng 26% sa pagsisimula ng taong 2025 ayon sa PNP. Narito ang news scoop ni Danny De Guzman. Kita nyo mga kababayan ko ha, 26% ang ibinaba ng krimen na wala hong tinutumbang maliliit nating kababayan. Pwede naman po pala na magpalaganap ng katahimikan sa ating bansa. Seguridad ng ating mga kababayan, pwede naman palang ipalaganap nang wala pong pinapatay. Wala pong binabaril sa ulo. Wala hong kinakatay. At higit sa lahat, walang sinasalvage at walang tinutukhang. Pwede naman po pala. Bakit po nung panahon ni Digong? Wala tayong mabalitaan araw-araw, maya't maya, oras-oras, minuto. May tumumbang mahirap. Marumi ang paa, walang tsinelas. O, di po ba? O, ibig ko po sabihin, marumi ang paa, walang tsinelas, mahirap. Yun po yung mga tinutumba ni Digong. O, di ba? O, at saka yung kawawang mga kalaban niya sa politika, pag hindi sumang-ayon sa kanya, sigurado patay ka. Kaya yung mga politiko noon, natakot sila. Hindi naman natin masisisi, mga kababayan, kung talagang pumapatay si Digunyo. May sample patay rito, patay doon, kahit wala kang ginagawang masama, anong ginagawa nila? Tataniman ka ng ebidensya, palalabasin na ikaw'y masamang tao, palalabasin na ikaw ay nagbebenta ng droga kahit hindi naman. Di po ba mga kababayan ko? Ganun po sila. Kaya ito ang kaibahan at pwede naman pala. Pwedeng tumahimik, pwedeng magkaroon ng kaayusan, pwedeng magkaroon ng seguridad ang ating mga kababayan sa tahimik at tamang paraan. Yan po. Ito na po. Ayan. Pakinggan ninyo. Krimen sa bansa bumaba ng 26% sa pagsisimula ng taong 2025 ayon sa PNP. Narito ang news scoop ni Danny De Guzman. Bumaba ng mahigit 26% ang naitalang krimen sa bansa. Grabe mga kababayan, naitala, krimen. 2025, 26%, bumaba. Sisimula ng taong 2025. Batay sa datos ng Philippine National Police, simula Enero 1 hanggang Pebrero 14, umabot lamang ng mahigit 3,000 ang naitalang 8 focus crime. Normal ho yan kahit usang bansa nagkakagulo. Ay di po ba sa Papua New Guinea? Mga kababayan, mag-ingat po kayo. Baka nandyan po kayo sa Papua New Guinea. Opo talagang talamak ngayon ho dyan ang karahasan. Ang ginagawa po dyan, mga kababayan, ikakaiba talaga Kung dati pinupuntan ng marami, ngayon mga kababayan, pinangingilagan. Dahil po sila dyan, talagang mga kababayan, nagpapatayan. At hindi lang ho yun. May mga gangster dyan na nangyayari. Ang kababaihan, ginagang rape nila. Mag-ingat po kayo, Mas mababa ito kumpara sa 4,800 kaso na naitala sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, malaki ang nagiging papel sa investigasyon at paglutas ng kaso ng pagpo-post ng mga krimen sa social media. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ng PNP Chief ang publiko na manatiling mapagmatyag at gamitin ng tama ang social media. Koreko, gamitin ho natin ng tama ang social media. Hindi tulad nila. Sila po kasi mga kababayan, lahat ng balita, fake news talaga. Kayo lang naman po talaga na malilinaw at may tamang pag-iisip.
ang mga nagbabalita ng tama at pinaniniwalaan kung ano yung tama. Tulad nila mga kababayan, yung mga tagasunod ng mga yan, mga mangmang. Abay, kung ano na lang yung ibalita mga kababayan, yun na lang pinaniniwalaan. Kahit walang resibo, kahit walang ebidensya, sige lang sila ng sige eh. Di ba? Opo, sabi ni Pachuchay, 1.6 pa lang daw yung nagla-like. 3,000 na po tayo mahigit, ano? Yan po mga kababayan ha. Kita nyo naman, paano hindi mamahalin si Pangulong Bongbong Marcos ng ating mga kababayang Pilipino sa mga ginagawa niya? Di po ba? Ay, napakalaking bagay po yan ha. Kita nyo mga kababayan ko? Oh, yung pagbaba ng mga krimen, yung mga proyektong talagang tuloy-tuloy, ano po? Ay, naku, marami po. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!